They're making it seem as if the problem is Duterte. We want to ask Bongbong Marcos, nasaan yung 129 billion na gold reserves na binenta ninyo? Nasaan yung PhilHealth funds na 89 billion? Nasaan yung Maharlika Fund na 250 billion? Yung GSIS na 62.5 billion, yung SSS na 62.5 billion, yung Land Bank na 62.5 billion, yung PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, 117 billion kinuha at inilipat sa Department of Finance. Pera natin yon, hindi yun pera ng gobyerno. Lahat yun yung nasa bangko natin na pera, kinuha at dinagay sa Department of Finance. Bakit? Pera natin yon. So, yun ang mga pasagutin natin sa kanila. We just want the prices to go down. We want you to serve us and we want you to stop stealing from us. Tumigil na kayo. I just want to echo what the President said. Si Inday, kaya niya yan. Kayang-kaya ni Inday kasi for one thing, she is on high ground. Ito mga ito, puro invento lang naman yan eh. Wala naman silang maibabato. 125 million confidential funds na it's undergoing the COA process, di ba? Pero magkano yung confidential funds ng President, Intel funds, etc. Those are important issues, lalong-lalo na yung drug addiction ng President na ito. Sagutin mo yan. Magpa-drug test ka kasi kami, Pilipino, we deserve better. We don't want to have a president who's a drug addict. So mga kababayan, ito po yung problema po sa style ng mga DDS, no? Narinig niyo naman, grabe yung mga tanungan ni Lorraine Badoy, no? Bilyon-bilyon po yung perang binabanggit niya. Ang problema po kasi, yan yung style nila eh. Magtatanong, pero in my opinion, no? Opinion ko lang naman ito, in a way, para nag-i-insinuate, no? Yun po kasi yung o-obserbahan ko, no? Sa ganyang style na kung yung mga tao hindi po mag-iisip ng critical at hindi mo na tatanungin ng sarili nila na, teka, nasaan yung mga basihan ni Lorraine Badoy, no? Saan siya humuhugot ng mga ebidensya at basihan para mag-come up siya ng mga ganun tanong, no? Kasi kung sila ay basta na lamang maniniwala, ay may mga ganun ba? May mga ganun palang pera, no? So, nasaan nga naman, ano? May mga kababayan po tayong ganyan na nag-jump into conclusion na po agad, no? Yun po yung problema dyan. Problematic po para sa akin po yung ganyang style po ng tanungan para po sa akin ay problematic dahil may mga kababayan po tayo na agad-agad na naniniwala or nag-jump na into conclusion. Tsaka bakit ko nasabing problematic yan? Kasi unang-una, yung mga tanong ni Lorraine Badoy, pwede naman niyang gawa ng paraan para masagot. Yung tanong niya about dun sa binentang gold, pumunta siya sa BSP, doon niya tanungin kasi nasa BSP po yung pinagbentahan. Yun po yung pagkakaalam ko. Hindi naman po dumaan yan sa kamay ng presidente. Yung mga transfer of fund, no, from this agency to another agency, agency to agency, hindi dumaan yan sa kamay ng presidente. Yung PhilHealth fund transfer, ang dami nilang tanong ng tanong, kuda ng kuda about doon, batikos ng batikos about doon. Pero sino po yung nagpetisyon sa Supreme Court para magkaroon ng TRO? Naglabas po ng TRO ang Supreme Court dyan. Ang nagpetisyon, ibang grupo, hindi naman sila eh. No? Tanong sila ng tanong ng mga ganyang tanungan, pero hindi naman sila kumikilos. So in my opinion, kung hanggang pagtatanong lang kayo, para sa akin, yung ganyang paraan ay nakakasira po ng imahe. No? And in this case, imahe po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tanong kayo ng tanong pero hindi nyo naman pinapakita sa taong bayan yung basihan nyo, yung ebidensya nyo na pinaguhugutan ng mga tanong nyo. Saan nanggaling yung mga tanong na yan? Anong basis nyo? Ipakita nyo. Yes, may transfer of fund, may nangyaring pagbenta ng gold, pero yung the way you ask questions, no? In my opinion ay parang nag-uudyok na meron nang nangyari agad na katiwalian. And hindi nyo mapatunayan yun because you're not petitioning in court. Hindi kayo nagpa-file ng petition sa korte. Hanggang dyan lamang kayo. Tanong. Para ano? Para play safe? Para safe kayo na hindi kayo makasuhan, mademanda hanggang pagtatanong lang? Because again, in my opinion, may mga kababayan po tayo na naniniwala agad at nagja-jump into conclusion agad na may nangyaring katiwalian na agad. No? And ayan,
binabanggit po niya. Sino po bang pangalan na nababanggit niya dun sa content niya? Si PBBM, no? Yeah, by the way, no, disclaimer. Nakita ko po sa TikTok yan, kaya hindi ko na po napigilang gawa ng reaksyon, ano, at bigyan ng opinion dahil ang dami pong nagre-upload, no? And dun sa mga content pong yun, nakita po natin yung mukha po ni Lorraine Badoy at ang dami pong nagre-upload, nagre-post ng video na yan. At ang dami na po, milyon-milyon na po ang nakarinig ng mga sinabi niya. Kaya nga po ako, ginagawa ko ng content para ipaliwanag sa inyo na wag po kayo basta-basta mag-jump into conclusion. Yes, nagtatanong siya. Pero again, may mga kababayan tayo na nagko-conclude na agad na meron nang nangyaring katiwalian. Kaya nga tinatanong natin sila Lorraine Badoy, bakit kayo nagtatanong? Ipakita niyo yung basis niyo. Alam natin pare-pareho, may transfer of fund, may ganito ganyan, may binentang gold. Pero yung pinaghuhugutan ng tanong niyo para magtanong ng ganyan, nasaan ang ebidensya ng katiwalian, ang ebidensya ng korupsyon? How did you come up with those kind of questions? Pero yung pagtatanong nyo, bakit hanggang pagtatanong lang? Bakit hindi kayo kumonsulta sa mga congressmen? Bakit hindi nyo i-file ang mga petition nyo sa korte? So hindi ko maiwasang isipin, and siguro it's safe to think and say na iba ang layunin nyo sa pagtatanong, na hindi talaga kayo concerned sa pondo ng taong bayan, na ang concern nyo lang is nang magpinta ng negative image sa mga tao at personalidad. In this case, si PBBM. Yun po yung naiisip ko dyan eh. Kasi kung hanggang tanong lang kayo ng tanong, pero wala kayong ginagawang action, mako-question talaga ang layunin nyo, yung sincerity nyo, at kung totoong concern ba talaga kayo para sa bansa at para sa pondo ng taong bayan. Hindi po ba mga kababayan? Tapos, ayun na naman, binalik na naman nila yung adik-adik, ganyan, polboron. Diyos ko naman, 2025 na mga kababayan. Ilang taon na lang po si President Bongbong Marcos Jr. Hindi ko talaga, alam nyo, kaya talagang sobrang negative na ng image sa akin ng mga DDS na ito. Hanggang ganyan lang po yung style nila at hanggang ganyan lang sila, puro paratang, pero wala silang pinatunayan sa korte. On the other hand, yung mga akusasyon laban sa kanila ay napatunayan sa korte, nagkaroon po sila ng conviction. Kung maalala nyo po, si Badoy po ay natalo po, ni Atom Araulio sa kasong libel. Prior to that, meron pang isa na natalo siya. So, paano natin papaniwalaan kung ang isang taong nagsasalita ay may mga kaso, patong-patong na kaso at nagkaroon po ng conviction? So, kayo na pong humusga mga kababayan. Diba? Tanong ka ng tanong, hindi mo pinapakita yung basis mo, yung pinaghugutan mo, kaya ka nakabuo ng mga ganyan tanong, and then at the same time, hanggang pagtatanong ka lang, wala kang ginagawang action, so mako-question talaga yung layunin mo at yung sincerity mo patungkol sa mga kinukuda mo, mga kababayan. So yun lamang po, yun ang gusto kong sabihin dito. Huwag po tayo basta-basta mag-jump into conclusion, Kung meron kayong mga akusasyon at meron kayong gustong itanong at meron kayong ini-imply, or parang gustong palabasin sa mga pagtatanong nyo or paraan ng pagtatanong nyo, well then, patunayan nyo, ipakita nyo mga ebidensya ng paniwalaan kayo. Unfortunately, may naniniwala na agad sa mga ganyang style, sa mga ganyang tanungan. Meron na agad nag-jump into conclusion. At yun po yung concern ko dito. May mga tao po nasisira nang hindi pa naman napapatunayan pa. At wala naman, siguro kung may pinakita ka ng mga basis, at pinaliwanag mo kung bakit ka nakakapagtanong ng ganyan, then therefore siguro mapapaisip kami, sandali, baka naman may laman yung sinasabi niya. Pero wala hanggang pagtatanong ka lang and wala kayong action na ginagawa para patunayan yung mga pagtatanong nyo ay may laman. Hindi po ba mga kababayan? So yun lamang mga kababayan, maging matalino po tayo at maging kritikal sa pag-iisip. Lalo na malapit na po ang 2025 election, huwag po tayong magpauto, huwag po tayong magpalinlang, huwag po tayo basta-basta maniwala. Yun lamang, maraming salamat sa panonood. Sana po i-like nyo ang video at makapagbigay po kayo ng opinion patungkol sa mga narinig nyo dito po kay Badoy at sa mga naging reaction ko. Ilagay nyo lamang po sa comment section below. Maraming pong salamat at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.